po, no. In a way, lahat po kayo saan? Sa Pinas or Hong Kong, Italy, Taiwan? Okay. So Miss Miss saan po kayo sa Sa country po kayo? Lahat ba kayo nakapag-submit na ng nyo? Ng mga resume? Hindi pa, ma'am. Saan ko namin i-send, ma'am, sa Facebook account nyo lang po? Opo, pwede kayo mag-send doon sa may sa my page, no? Ng Rain Manpower Services, pwede po kayo mag-send doon. Paano magkano ang first payment po? I-chat ko dito yung email address para sa mga hindi nakakaalam sa page. Please, teka ha. Power Services. Okay. Email address. Rain Manpower Services. Paano kung kagaya Ma'am Hilfer? Kailangan pa ng yun? OEC? Ano pa? Paano kung kagaya namin Hilfer po? Nani, kailangan pa ba namin ng OEC yun, ha? No, kasi ang OAC employment, contract sa nyo. Certificate of Employment. Yes, kailangan nyo pa yan sa mga amo. Lahat naman. Paano kung kontrata lang, ma'am? Pwede na kaya? Pwede ka mag-accept for yun, no? Halos naman, usually lahat naman ng mga nag-apply sa office, mayroon sila mga employment contract. Employment contract lang, pero yung certificate mo lang kung hindi ako payagan, hindi nila ako bibitawan. Hindi ka payagan na mo. Wala ba siyang binigay ever since na employment contract? Wala. Pang ngatlong kontrata ko na sa kanya, wala siyang binigay. Lang kasi, nung nag-inquire kasi ako dito sa agency, sabi nila, kontrata pwede na. At saka ID. Opo. I-add ko nga dito. So, kung pag wala kang employment contract, pwede kitang ipasok sa iba, yung hindi na kailangan. Like, example, yung mga picking natin. Ano nga ako sa mga employer ko, ma'am? Pwede kaya yun? Pero hindi yung present ngayon. Meron ako sa dating employer. Ayan, opo. Yes, yun na. Opo, pwede yun. Pero mami, ako nung... Pero hindi yung present, ma'am. Okay lang, no? Hindi yung sa present. Kasi yung sa present, kontrata lang talaga maibigay. Yung dati. Kailangan yung okay. Let's say example, meron kang kontrata. Pwede mo rin isend yung kontrata mo sa COA para at least tupulan mo siya. Meron ma'am, yung kontrata, ma'am, kahit na ilang years na yun, 2 taon kunwari yung kontrata. Pwede yun? Opo, isend ko dito yung requirements kasi hindi ko ma-share, no? Siguro i-copy nyo na lang yung i-share ko dito yung requirements sa aking Ayan. So, i-share ko, kopyahin nyo na lang, ha? Pwede nyo kopyahin. Basta man pag halimbawa po may problema po sa tinatrabahoan namin, sa inyo po kami lalapit, ma'am, ha? Pa-apply ng Spain. Yes, ganito yun. Kulang pa ba tayo, di ba? Kulang pa. Ito yung yung requirements. Ayan ang requirements, kopyahin nyo na. Ganito yan. Ang pinakamaganda kasi, lang siya, stepping stone nyo lang yung pagpunta dyan sa Poland or kahit saan. Ayun na po, ma'am. Example, magtrabaho lang kayo ng 5 months. Kasi usually, 1 year ang kontrata nyo doon sa Poland. Pero okay na yung 5 months. Wala naman problema kahit magtagal ako dyan sa company. Basta okay naman yung salary. Kasi pero kung mabuga yung salary, ma'am, dilipat ko sa inyo. Opo. Kasi ang ayaw lang ng company kasi nagmumulta kami. Nagmumulta yung agency pag yung halimbawa. Bawal yung diretso sa Spain. Opo, mag-travel kayo ngayon tapos mag-runaway kayo. So hahanapin kayo ng agency. Magmumulta yung agency. Magkaroon tayo ng record. So ang mangyayari niyan, instead na may mga job order na ibibigay yung company, hindi na magbigay kasi magiging bad record na po tayo.
Masisira yung iba. Marami na kasing gumagawa ng ganon. So, ang gagawin natin is, teka, may iba pang invite all, admit natin. Ayan. So, Ma'am, sa inyo, ma'am, kunti lang bang pending? Marami din bang pending sa ano? Lahat saan? po ba nakakaalis? Lahat po ba nakakaalis ng mga applicant niyo, ma'am? Opo. Depende lang sa mga requirements nyo na medyo kasi syempre i-review naman yung requirements nyo. Kapag okay ang requirements nyo, wala tayong magiging problema kasi sa pag-interview naman ng visa, ganito yan sabihin ko sa inyo, sa pag-interview ng visa, personal po kayong pupunta doon. So, ang sakop lang namin talaga na ma-provide sa inyo ng maayos yung mga requirements nyo, yung mga pangangailangan nyo. Tapos pagdating doon sa interview, syempre personal na kayong pupunta doon, di ba? So kailangan mag-ayos din kayo ng maayos, nakasuklay kayo ng maayos din, parang presentable ba tingnan. Tapos yung mga requirements nyo nakaayos sa magandang folder, hindi yung gulong-gulo. Para at least, kasi pagdating doon, tanungin na kayo kaagad, okay, submit your requirements. So, titingnan lang nila, ganyan lang nila yan. Pasadahan lang nila tingnan yan. Kung magulo doon ang nyo, syempre may irita naman yung mga nandoon sa cashier. Opo. Tapos kailangan din is, pag kayo ng kailangan wag kayo magdala ng sobrang pera. No? Wag naman kayo magdala ng 500 peso or 10,000 peso na wala silang panukli. Kailangan sapat lang na pera yung nyo para at least hindi na magkakaroon ng hassle doon pagdating sa counter. Ito-comply ko na yung gusto mo ng 2,800 pang kalahatan naman. Package na kasi, ganito yan ang 2,800, package na yan, kasama na yung air ticket, travel insurance, yung visa nyo, working contract nyo, pero yung visa, ma'am, kasama na po yan. Kaso mo, pagdating sa ticket, kasi ang allowance lang namin sa ticket, 40,000. Ngayon, hindi pa kasama yung ticket, ma'am? Ha? 280? Hindi pa kasama ang ticket? Kasama po. Kasama. Kaya lang, kaya lang, kung minsan, siyempre up and down ang ticket natin, Ang allowance kasi sa ticket natin, 40,000 lang. Kapag nag-super dun sa 40,000, mag-additional lang kayo ng konti. Kung magkano. Hindi, ma'am, magkano yung seat. Opo, oo. Kasi, Mga magkano man kunwari yung seat kung sakali na tumaas ang ticket? Mga magkano po para alam na i-budget? siguro mag-save lang kayo. Kasi usually ang ticket talaga umaabot ng 60,000, mga ganun ba? More or less. Pero lagi din ako mag-inquire sa inyo kung magkano ticket. Kasi meron din akong ticketing dito. Pwede din akong mag-assist inyo na okay. May mura tayong ticket ngayon, pwede nyo nang So, kasi alam niyo ngayon, nagkaroon kasi ng pandemic, di ba? So, ang mga airline. Sana ma'am yung 280 ma'am, fix na po yun sana para yung kulang na lang ipag-budget na lang. Isa po, 3 gigs po yung 280. So, 3 gigs po yan. Sige, ma'am, ma'am, nag-ako ako, ma'am, kasi may ako, ma'am, Ha? Lumabas lang ako sa gate. Hong Kong na may amo ako, lumabas lang ako sa gate. Hindi mo Hindi naman ako mag-out mo na, ma'am. Hindi, ma'am. May pasok ako, kaya nga umayaw na din ako dito. Nakapagod din. Walang labas-labas. Yes po. Si Miss Rica, may question po siya, Anong bound daw sa, position to counter po? Ang kulan po siya. Sorry, mangungulit muna ako, ma'am. Yung bank statement, kailangan ba talaga yun, ma'am? Ang alin? Bank statement po. Bank statement? Oo nga, yung bank statement pala yun. O yun ma'am. Dito sa mga requirements? Opo, ma'am. Nakalagay kasi bank statement. Baka hindi na yun. No, ang kailangan natin dito, okay, properly scan passport all pages siya. CV, sign pass format, kung alam niyo yung Europass format. Hindi namin alam yun. Baka pwede po. Sige, bibigyan ko lang ng sample ng Europass format. Scan copy of the document on completed education. Ma'am, paano yung sa biodata? Usually, ma'am, kayo na po gagawa nun, ma'am. Hindi po namin alam yung Euro. Hindi po, bibigyan ko kayo ng sample ng Euro format, ha? Okay, ma'am. I-send niyo po. Para may sample ako dito, tinan nyo yung sample. Katamad-tamad pa namang magawa ng mga... Opo, saglit lang ha. Meron ako ditong Euro.
Saglit, i-share ko sa inyo yung yung Europass format. Para at least ano nyo na. Saglit lang. Saglit lang. I-check ko dito yung Europass format. Dito sa kaya ni Mads. Para at least Dami pala natin mo. Opo. Nung nakaraan, mas marami kami. So, hiniram ko yung Zoom meeting ng aking business siya. Kasi nga, ang sa akin Zoom, 30 minutes to 40 minutes lang. So, lagi tayong nabibitin. Lagi tayong nabibitin sa kwentuhan. Kaya, ito na lang hiniram ko para mahaba. Ito po. Ayan. Sayang, hindi naman ako makakikinig ko. Hindi ako makating ng matagal. Sandali lang, i-share ko sa iyo yung ito. Sige po Yan, so ito yung euro ha? Magpilat din na. Apo, ito yung euro format. Ganyan lang ma'am, isang page lang. Depende kung marami kayong ibig sabihin reference, experience, kayo doon hanggang 2 pages. Basta ganyan pa Ma'am, sorry ma'am, mag-out na ako ma'am kasi inutosan lang ako. Inutosan ka lang bumili ng kape? Oo. Kasi ilan kayo dito yung mga nasa Hong Kong? Di ko alam, ako ma'am. Iwan ko lang kung ilan kami dito. Yung iba, pakichat kung saan lugar. Si Miss Rica, ayan po. So, Roberto, nag-share po ako kanina ng mga requirements. I-PM mo na lang doon sa Messenger page para maibigay. Saan po ako mag-message sa inyo? Sa WhatsApp po o sa Messenger? Doon sa WhatsApp, hindi lang kami isa ang nagre-reply doon, ha? So, ako, Terry, ang nagre-reply. Sa email address, ganun din. Sa Facebook. Para malaman ko kung magkano ang mabayaran ko. Sa Facebook page, 4 po kami nagre-reply doon. Ubo, pati yung tabo. Yung aking, po. Nag-up mo na ako. Sige po, thank you po. Thank you, ma'am. Basta sa Philippines na may mga work experience din kayo para at least hindi mahirap. Salamat. Ang walang experience sa Philippines na mag-apply, pwede ko siyang ipasok sa mga mushroom company, factory. Mabanggit ko ma'am pala. Sa Philippines ma'am, pwedeng lalaki. Anong age limit ma'am? Pag sa Pilipinas? Meron kaming hiring ngayon sa factory ng tsokolate. Nasa 50 to 50 plus siya. Pwede lalaki dyan, ma'am? Wag lang siyang lumampas sa 60. Oo po. Pwede po siya doon sa factory. Hindi, 43 pa lang siya, ma'am. Oo naman. Maraming nag-apply dito sa amin ng ganong edad. Nag-hiring din kami ng driver. Baka may mga kaibigan kayong driver dyan sa Pilipinas. Nag-hire din po kami. Trabaho niya mga security guard. Walang security sa Poland, ma'am. Wala Wala. Yun ang experience ng siya. Sa folder, ma'am. Sa Saudi dati. Saudi siya. Ayan. Ayan po. So, ito yung mga requirements natin at mga i-send ko sa inyo ang mga requirements para at least meron kayong guide. Pero doon more kasi kapag ang step 1 natin, kapag na-complete nyo na yung requirements ninyo, doon lang kayo mag-send ng partial payment ninyo kasi ipo-forward natin yan sa Poland company. Tapos, kasi hindi sila napayag na wala kang partial payment na ipaprocess. Alam mo naman, maano din sila, masyado din silang wise. Yan po. Tapos, ang next noon, waiting time ng 5 months na lumabas yung working contract nyo. Kapag lumabas na yan, ipo-forward din namin yan sa iyo. Tapos meron po kayong mag-a-assess dyan sa Pilipinas na ahente. May agent din tayo sa Pilipinas na mag-a-assess sa inyo dyan sa mga requirements ninyo. Tapos pag nandiyan sa Hong Kong or Taiwan, i-guide na lang namin kung paano yung gagawin ninyo.
guided na lang kayo po. Okay, ma'am. Si Miss Cherry, hindi siya naka-join sa atin kasi alam nyo kasi dito sa Europe ngayon palamig na, so naglalabasan na yung sakit ng nilalagnat sa lalamunan kasi malamig na ngayon. So, Sa winter na. Opo. Kaya pasensya. Ayan. So, Ma'am, isa pang tanong, ma'am. Ma'am, pwede po magtanong ulit. Apo. Ma'am, pagdating sa Spain, ma'am, kailangan maka 3 years ka muna bago ka magbakasyon. Oo, kasi alam nyo kung bakit. Sa 3 years to 4 years, doon pa lang kayo magkakaroon ng residence card. Like sa Miss Mads, yan si Miss Mads, nagkaroon na siya ng resident card. Oo, may PR na si Miss Mads. Pwede na siyang umuwi sa Pilipinas. Kaya alam Buti niyo, pa si, Miss Mads. Apo, tiyaga lang talaga. Tapos na problem niya. Opo, tiyaga lang talaga ang pag-apply. So, sabihin nyo na, ay, ganito, ganyan naman. Pero huwag kayong mag-alala kasi mababawi nyo rin naman yan. Alam nyo ba nung ako'y nag-apply din noon, way back 10 years ago, kung magkano yung ginastos ninyo, yun din ang ginastos namin noon. Mababawi din, ma'am. Opo, mababawi nyo lang dito. Tsaka ang lagi kong sinasabi na kapag pupunta kayo stepping stone kayo, like kasi ang iba choices nila ng Italy kasi may kamag-anak doon, sa France, sa Germany, London, di ko lang alam kung ano doon. Switzerland, Sweden at saka Spain. Ang pinaka-the best talaga na puntaan Espanya. Kasi bakit ka mo? Madali dito magkakaroon ka ng residence unlike sa ibang country. Like, Kaya nga po naririnig ko, madam. yes po, like Paris. Okay yung Paris, malaki ang sweldo, pero pagdating doon sa cost of living, mahal ang mga bilihin O doon. yun, ma'am. Sa Paris, ma'am, daw abot ng 100,000. Yes, opo. Tapos, sa naman, sa Italy, bago po kayo magkaroon ng residence card, maghintay po kayo ng 10 years. So, matagal. Hanggang 10 years. Opo, at least dito. Yes, hindi makaka-uwi, ma'am. Ha? 10 years, hindi makaka-uwi doon. Po. So, ang hirap, di ba? Ang hirap. Tapos doon naman dito, at least dito sa Espanya, meron na kayong mga kakilala dito kasi dito tumatanggap ako ng mga estudyante na walang residence like documents. May mga habits dito na ini-explain ko rin na sabi ko, although na hindi sila residence card dito sa Espanya, pero sabi ko, ang mga job experience nila ay malalalim na kasi sabi ko may mga work experience na rin sila yan sa Hong Kong, sa ibang lugar, so walang pinagkakaiba. Ang ano lang doon ng difference is yung wala silang card. So at least sabi ko i-cover niyo yung kanilang insurance, wala tayong problema doon. Kaya yung mga amo mas gusto nila yung ganung chika kasi nga Ma'am, paano yun, ma'am? Kung kunwari, ma'am, ang binibigay niyo bang trabaho sa amin, ma'am, part-time lang or full-time? Full-time. May mga trabaho dito full-time, short, tawag dito, interna, externa. Pero Yung interna, ma'am, yun yung interna, ma'am, yun yung, stay-in? Opo, stay-in po. So. Ano yung externa, ma'am? Yung externa, yun yung mga short time. Na halimbawa, 5 oras, 6 oras lang. Parang, Kaya lang, syempre, mas may kapag wala kayong residence, huwag kayong maghangat ng externa. Kasi unang-una, mahal. mas maganda, ma'am, yung interna. Yung Monday to Friday ang pasok. Yes, opo. Kasi kung mag-externa kayo, mahal ang babayaran nyo sa bahay. Tapos hindi pa kayo... Kasi yung externa, ma'am, live out. Tapos magastos yun, ma'am. Yung iba gustong-gusto ng ganyan. Sabi ko, kung wala pa kayo, bago pa lang kayo dito, mag-interna kayo para at least kahit pa paano. Tsaka yung karamihan... Si Miss Mads, ma'am. Si Miss Mads, ma'am, interna siya, di ba? Interna yung trabaho niya. Si Madel, opo, interna si Madel. Nagtsaga din yan si So Madel. yun, ma'am, ma'am. So yun ang karamihan na ibibigay niyo sa amin kung sakali nandiyan na kami, yung interna, ma'am. Opo, interna. Tsaka syempre, mas maganda yun. pag may mga aplikant akong mag-apply, papunta dito, syempre pa-priority ko yung mga aplikante ko nga. Kasi syempre sa office, kung sino na lang ang mag-apply,
As long na may trabaho ako, sila yung binibigyan ko. Yun ang maganda, ma'am, sa iyo mag-apply kasi hindi mo kami pababayaan, ma'am. Oo, unless... Kaya maganda talaga. Yes, opo. Unless nagkataon lang din na kasi hindi naman lagi na tulad ngayon. Ngayon meron akong amo, tatlong kailangan niyang chika. Ibig sabihin tatlong Pilipinang kailangan niya. So dalawang may isang may papel kasi isasama-sama niya sa biyahe at saka dalawang walang papel, isa yung magluluto, maglilinis sa bahay. So at least nabibigay ako ng ganyan. Tapos kahapon din, may binigyan din ako ng isang, actually, couples naman. Ibig sabihin, pwede rin kayo magtrabaho dito na na kahit hindi kayo mag-partner, no? Sa example, hindi kayo mag-asawa, kung kailangan ng trabaho at marunong kayo, pwede rin kayo magtrabaho ng magkasama. Kasi nung isang araw, may binigyan akong, sa office lang sila nagkakilala. So, isang lalaki at saka isang babae. Nag-apply sila parehas sa office. Ngayon, dahil kailangan ko ng ganong trabaho na mag-partner, willing naman sila magtrabaho ng parehas. Kaya sabi nila, ma'am, pwede ba kayo may mag-apply? Sabi ko, opo. Nandito na siya sa si Miss, itong nag-ano sa akin sa WhatsApp, nandito siya sa group. 3 gives ko po, ang unang yung is 1,250 is equivalent of 75,000. Ayan po. 75 First payment. peso sa Pinas. Equivalent. Ayan. Ng 1,250 euro. Ayan po. So, yun nangyari. Buti naman, nagkasundo silang dalawa. Although magkahiwalay sila ng higaan, di ba? Masaya. At tuwang-tuwa silang dalawa kasi nga sabi nila, wow, hindi tayo magkakilala pero nagkasama tayo sa trabaho. Mabait naman yung lalaki. Kaya lang si lalaki, meron siyang meron jowa sa Pilipinas. Ayun ang mahirap. Yun ang mahirap. Pilosa, sabi niya doon, sigurado ka ba na ng aplikante na yan, kasama mo sa trabaho, doon mo lang yung nakilala talaga sa agency. O, imagine kayo. Diba? So, po? Ang hirap ng ganun. Opo, kasi kung kailangan... Hello po, ma'am. Hello? Yes po. Hello, ma'am. Pwede bang mag-start ka na? Start po na. Start. Ng webinar na po, ma'am. Ito po, nag-start na po kami. Kanina pa tayo. Puro tanong kasi. Ayan po, no. So, yan doon sa mga magsasubmit na ko dito yung requirements. Gusto nyo bang i-send ko dito sa or personal na lang kayo mag-message doon sa namin, sa page para may forward namin sa inyo yung mga full details ng requirements. Ay ma'am, excuse, pwede po magtanong? Apo. Ay ma'am, ang partial payment po is 1,250 Opo, 75K po first. Kailan po siya dapat maibigay? Kapag once na complete na yung mga requirements mo, naka-forward complete na ng mga... Then ang second po, kapag lumabas na yung working contract po ninyo. Working contract. So, po, isesend namin yan sa inyo direct sa... Then ma'am, magkano po ang magkano ma'am ulit yung second? Ganon din kasi 2,500 po, i-divide nyo lang siya sa dalawa. So, ang last yung rest po, yung rest, yun na yung sa ticket ninyo, travel insurance, medical, OEC, at saka sa visa po. Sino ma'am saan ma'am kayo magpapamedical? Kung sakali. Magre-refer kami dyan. Meron naman kami dyan din ng medical. So, may mag-a-assist dyan sa inyo sa Pilipinas. Okay. Ma'am, may office kayo, ha? May mag-a-assist. Yes po. Ma'am, may office po kayo dito sa Pilipinas? Or agent po yung mag-a-assist po sa amin? Agent po ang mag-a-assist. Agent po mag-a-assist. Ay ma'am, halimbawa po is makapag-submit na kami ng mga requirements. Ilang months po yung waiting yung processing time? Opo. Bali, siya natin ng 5 months.
Ay, Ang 5 process months. Opo. So, hindi ibig sabihin na nakaka-process na kayo ng 5 months, alis na kayo kaagad ha. Mhm. Kasi syempre doon pa lang tayo mag-start ng mag-process ng mga OEC ninyo, mga medical, yung ano pa ba yun doon, yung travel insurance. Yung madali lang naman ang kumuha ng travel insurance at saka air ticket. Ay, bali ma'am, yung medical, last na po yun. Last na siya. Or pwede pong medical na muna kung sakali. Pwedeng isabay-sabay nyo na yung medical nyo kasi syempre pag nyo, at least hindi siya, may expiry date din naman ng medical eh. May expiry date. So kailangan wag muna kayong kumuha ng medical. Ako sa inyo, once na kompleto niya, kapag na-complete na kayo at may working contract na kayo, isa-isa kayong kausapin. Huwag kayong mag-alala. Okay. Pag-guide kayo namin. Hanggang kailan naman yung application? Halimbawa, makapag-submit kami this month or next month ng mga requirements. May span lang or deadlines na pag-apply? Actually, may deadline siya kasi depende sa mga hiring namin. Like example, meron kaming factory, chocolate factory, hindi pa naman sila nagbigay ng deadline. Pero kapag once na nagbigay na sila ng deadline, ibig sabihin, full na yung mga aplikante. Kasi hindi lang naman kami ang mga nag-apply din, marami kami mga kasamahan din na mga ka-business din namin na nagsisubmit din ng mga requirements. Ay, pero ma'am, kayo po, hanggang kailan po kayo hanggang kailan po kami dapat makapag-submit ng mga requirements? Pag na-complete nyo na po, Ms. Hazel, yung mga requirements mo po, pwede ka na anytime, pwede ka na magpa-assess. Okay. Kasi tulad ito, itong buwan ng September, 10 po yung na-forward namin sa Poland ngayon. Okay po, including na po yung first payment? Opo, oo. Pero itong 10 na na-forward ko, may driver doon. Wala namang kasi limit ng driver kasi bira lang ang driver lang yun naman. So, may cleaners din. May 2 kaming Hong Kong na cleaners and hotel. Receptionist. Ayan. Tapos, ay, ma'am, hanggang kailan po kayo mag-a-accept po ng mga application? Wala pa naman pong Nag-accept na po ako ng application. Hindi, ang ibig sabihin mo po, hanggang kailan po? Continuous lang po siya? Continuous lang po siya. Wala namang limit. Okay po. Wala namang limit. Okay. So mayroon din kaming job order sa sa London. Kaya lang ang London namin syempre kailangan mo may certificate of nursing ka talaga. Nag-graduated ka ng nurse. Tapos meron kang IELTS talagang nakuha. IELTS. Yan ang mahirap na. Yan lang, pero pwede naman na online, no? Karami. Kaya lang sabi nila sa IELTS, marami pa rin buwag. Hindi ko lang alam kung hindi yan ang requirements po sa inyo? Ha? IELTS requirements po? Isa sa mga requirements? Ay, okay yun. Halimbawa yung mga graduate ng caregiver, yun yung mga offer din namin na isa sa London. Ayan. So, kailangan may IELTS talaga. Kahit dito, nag-a-assist kami dito kasi dito may mga nursing din dito sa Madrid na gusto mag-Europe. Kasi siyempre mas malaki ang sweldo sa London, alam nyo naman yung times 2 dito sa salary ng Spain. So ang iba, kumukuha talaga ng IELTS. Nag-aaral dito, tapos magkukuha sila ng IELTS. Tapos meron din kaming mga, kung minsan kasi hindi ko inaano yung student, tourist student sa Malta kasi medyo malaki din yung gasto doon. Si student sa Malta. Assist din kami noon. So, ang ina-offer ko talaga din. Minsan meron mga job order din na like example, yung mga madali ang job order lang na ilan na ang kailangan. Halimbawa, kailangan na ng 20 nursing sa Greece. So, kailangan, ang 20 na yan, mapu-fall mo na kaagad yan ng example, itong buwan ng September. Kasi kapag lumampas na, syempre mapu-fall na yan, hindi ka na pwede makaano. So, wala na tayong slot. Kaya kailangan, maikompleto mo yung mga documents mo
Kung yun talagang trabaho at posisyon na gusto mo, makomplete mo kaagad. Kasi ang bilis kapag nag-post kami sa ang bilis like example, kailangan lang namin ng 20 slot, 10 slot. So mabilis ma-cover yung ganong posisyon. Unlike sa factory talaga na maraming kailangan. Alam niyo naman pag factory work, maraming kailangan. Ayun. Tapos please naman pag nag-post ako ng job order na pag sinasabi kong dito lang sa Madrid, dito lang po yan sa Madrid, ibig sabihin na mga aplikante na nandito na sa Madrid. Kasi dalawa yung hawak ko, yung Madrid at international yan po. Kaya pag sa outside ka, huwag ka na lang ibang apply na lang. Ayun. Meron pa kayong tatanong? Miss Aisa, may tatanong ka? Ay, kaka-join mo lang. Saan po kayo sa country? Nakamute ka ata. Ay, Malaysia po. Nag-submit na po ako ng yung send ko ng passport pero hindi siya pwedeng isabay-sabay. So parang hinati ko yung pagka-send. Kasi mahaba yung Ang passport kasi maraming pages siya. Totoo yan po. So long. Kailan ka nag-submit? Ipa-check ko na lang kay Miss Terry. Last week. Bago lang din po. Tapos pinasa ko din po sa WhatsApp yung copy ng. Ang hindi ko lang napasa doon yung picture ko. Yung picture mo lang? Okay. May sa mga nagtatanong ng picture, may idea na ba kayo kung paano kalaki ang picture na 35 Anong size po yung picture? Parang ganito kalaki sa'yo, square yan. Ito. Yan, ganito kalaki sa screen ng ating ng ating Zoom. Na half body. Anong size? Ganito kalaki siya. Yan na. Ako. Sa government IT, ayan po. So, nandito si Miss Peli. Miss Pel, gagamitin mo na ba yung Zoom link mo? Andito rin si Miss Cherry. Baka may pahabol pang sasabihin si Miss Cherry. Pasensya, may sakit siya. Ayan. So, ayan po, Sa mga taga Hong Kong, actually, sa mga taga Hong Kong, marami kami diyang kasi, kung napapansin nyo, i-share ko, total nandito na rin naman kayo lahat. Marami kasi kami mga international din kasi kami. Meron din kaming ibang businesses na hawak like si Miss Peli, isa rin kami sa mga Filipino community international dito na nag-share ng mga good learning sa mga kababayan natin sa abroad. So na masaya ako na nandito kayo lahat at least yung ating communication hindi lang sa pag-apply nyo ng trabaho para at least maganda pa yung marami din kayong matutunan in the future. Ayan po, kaya gusto ko na connected kayo sa akin hanggang sa ibang journey nyo po. Sa ibang plan ng buhay nyo po, Sa susunod i-discuss ko naman sa inyo yung kung paano yan, So, ayan po na. Okay. Kasi syempre lahat naman tayo, di ba, nangarap na makatulong sa pamilya natin, sa mga anak natin, makapagpaaral, magnegosyo. Ayan. Ano ba yung mga purpose natin kung bakit maghanap tayo ng malaking sweldo, malaking income, di ba, para makapag-ipon, di ba? Kaya once na nandito na po kayo sa Europe, ayan po, ay marami pa po kayong learnings na matutunan. Ayan po. So na po, papagamit ko na yung Zoom link. Miss Peli, mag-on ka na, ipapagamit ko na yung Zoom link. Miss Pel. Hello, ma'am. Yes, po. Mag-chat na lang kayo sa Madam Regina, hindi pa daw po gagamitin. Hindi pa daw po gagamitin. Hindi pa niya gagamitin? Apo. Okay po. Akala ko gagamitin niya na. Ayun po, Ma'am, may GC po ba kayo? Opo, meron po kaming, i-like mo yung page doon ng Rainman Power Services, may group, doon. May chat, doon. Ayan po.
So, okay po. si Miss, Okay po. si Miss Cherry, nandito rin siya, baka hindi yun siya makapagsalita dahil masama din ang pakiramdam niya. Si Mads, baka may idadagdag ka, Mads? Miss Mads, meron kang may ano ka? Madam, pwedeng i-discuss niyo po ulit yung regarding sa application, kung ano yung mga requirements, mga qualification, mga yung flow. Na-share ko na sa group ang ang requirements. So, sana naikopya nyo na. Ikopyahin nyo ulit dito. Saglit lang. I-share ko muna, tapos kopyahin nyo na, ha? Para at least, hindi mahirap sa inyo. Saglit lang. Tsaka, madam, i-discuss mo na rin yung yung total cost ng application. Too much na i-discuss ko na kanina. Okay. So, pakikopya nyo yung requirements natin para at least hindi na kayo saglit lang. Ayan po, pakikopya nyo po yung mga requirements para hindi na po kayo mag-ask na maraming At least meron na kayong kopya. O kaya mabilisan, screenshot nyo na lang sa cellphone ninyo. Ayan po, no? Screenshot. Ma'am, excuse po. Ha? Ma'am, excuse po. Kunwari po, nandito po ako sa Kuwait. Tapos, dito po ako magpapasa po ako ng requirements sa inyo. Tapos, pag po approve yung parang pag tumating yung visa, saan po kayo? Magmumula sa Pilipinas. Saan po kayo? Sa Kuwait po ako. Sa Kaso po wala po akong day off dito. Kaya hindi po ako pwedeng lumabas. Iyon ang So magpapasa lang po ako ng requirements dito. Tapos, sa ngayon, pag halimbawa, wala. yes, so po, kasi ito namang requirements, through naman siya, through online, isend mo lang sa pag may visa appearance ka na, pwede ka naman paalam sa amo mo na ahead. Alibay ka na lang, sabihin mo na lang, magpa-renew ka na lang ng passport. Para at least mag-post ka. Kasi marami din kami mga applicants sa Kuwait, actually yan. Hong Kong, marami din. At saka Dubai. Ayan po. So, na-screenshot nyo na po yung yung mga requirements. Nakopya nyo na po ba? Kopya nyo na yung mga requirements natin. Yes po, ma'am. Yes po. Miss Rita, yung mga job order namin po, Poland, meron kaming chocolate factory, hotel, and therapist, cleaners sa hotel. Meron din kaming mga fruit and mushroom picking, vegetable. At saka, nandun yung kopya ko kaya ng mga driver po namin. Tapos, mga spare parts na mga company yan po. Yun yung mga job order na kami. Yan po. I-check ko dito kasi nandun sa record ko. Poland po ba lahat yun, ma'am? Actually, meron kaming London, meron din kaming Portugal, meron din kaming Malta, pero student lang sa Malta namin. Tapos, ano lang namin doon, sa Portugal kasi, magkaiba po yung placement fee sa London, Portugal. Germany, meron din kami. Ang Germany namin, warehouse. So magkaiba po yung placement fee doon, hindi magkapareha. Okay po. Thank you. Nagre-range po siya ng 4,500 euros. Tapos sa mga student, need nyo pa rin bayaran yung school for 6 months po kayo mag-aaral. Magkagandahan lang doon, automatic meron kayong euro residence card na pwede nyo i-convert kahit sa Europe po kayo pumunta. Ma'am, excuse? Hello, ma'am? Ay, ma'am, approx po, magkano po yung salary kapag ka sa
chocolate factory or Ang ano doon, nagre-range siya ng 42. Mas, hindi siya buwaba. Siguro, ano siya, mga nasa 40,000. Kasi, nasa 26 latte siya per hour. So, hindi po siya mambababa ng 40? Opo. Ayan. Tingnan. Ano po yun in peso? Opo, in peso po. Ay, saan naman? Tayo, Sa no? fruit? May mga ano din tayo, may mga ano tawag doon. May mga extra hour din tayo na kung gusto niyo magtrabaho ng 3 oras pa, additional. Siyempre daw po Ay, sa ano ma'am? Sa fruit and mushroom pickler? Ganon din po yung ano. Almost the same po? Almost the same. Ayan. Tulad ditong buwan, meron tayo. I-check ko dito. I-check ko sa ano, kasi nagpo-post naman kami sa Facebook page namin kung ano yung mga job order pa namin na meron kaming available. Okay po. Tapos ma'am, alin po dito yung mga walang ano, tawag dyan, experience? Yung ano, mushroom, mga fruits. Ayun ma'am, sa chocolate. Kailangan siyempre meron kang work experience sa factory. Yan. Okay. Kasi siyempre, need nyo rin ano doon pagdating. Kailangan din na may ano din kayo na experience. Yan. Thank you po. Opo. Excuse me po, ma'am. Miss Norberto, sir, isend mo na lang sa email kasi pag sa WhatsApp, ito po yung email address. Kasi kung minsan sa WhatsApp, natatakpan namin yung mga message nyo kasi sa daming, hindi lang ako makapag-message ng ilang oras, ang daming nakaagad. Yan po. Paki-ano na lang po, ha? Paki-ano na lang sa email address yung ano mo, paki-send na lang ulit sa email po, sir. Si Sir Norberto, kasi ang WhatsApp kasi, isang oras lang akong hindi makapagbukas or si Miss Cherry, ang dami na pong natatakpan ng mga message. Alam nyo naman, international tayo, maraming po. Yung Germany London po namin, nasa 4,500 Miss Ria ang processing fee namin. Yan po. Medyo mahal ang London at saka ano. Medyo mahal ang London at saka, actually meron kami London ngayon na naka 11 applicants kami na naka-process na ngayon na sa working contract. So, waiting namin ang resulta ng embassy kasi ang daming hinihingi ng mga requirements nila. So, ang binigay lang kasi ng company ay salary, contract, at saka hindi sila nagbigay ng free accommodation kaya yun ang iniintay namin. So, ang mga applicant kong Germany, pinapending ko talaga kasi ayaw ko rin naman na magkaroon ng problema doon na ito lang palang kailangan i-provide ni company tapos sa accommodation hindi kasama. Ayan po. Kaya pinipending po namin yung Germany. Ayan. Ayan. So, pag wala na po kayong ibang katanungan, ayan po, no? Message lang po kayo sa message lang po kayo sa WhatsApp po. Ayan. Ayan po, no? Yes, so po, sa mga picking mushroom, free accommodation po yan. Basta pag Poland, free accommodation po. Meron pang humahabol si Miss Sovereign Basting. Ayan. Ayan po. No? Medyo marami tayong ngayon. Ay, ma'am, excuse? Miss Rika, pwede ka naman mag-cross-counter ng Spain kapag nag-board ka na ng Poland. Kasi marami naman tayong mga aplikante na nag-apply ng Poland pero ang target talaga nila is dito sa Espanya. So after 5 months, nagbibiyahe po sila dito papunta ng Spain. Wag ka po mag-alala kasi once po na isa ka sa mga applicant namin, no, and then may job order ako dito sa Espanya, isa kita sa mga imi-message na, sige Ms. Rika, punta ka na dito sa Espanya kasi may trabaho ako para sa iyo.
Ayan po. Yun lang kasi madali dito yung mga babae talaga. Pagdating sa Spain, madali lang makakuha ng trabaho. Alam nyo naman tayo, di ba? Ayan po tayo. Ay, ma'am, excuse? Apo. Ang free accommodation, ma'am, is yung fruit picker lang. Hindi, kasi basta sa Poland po, free accommodation po tayo. Ah, lahat na po yun. Lahat po, free accommodation. Ang hindi ko lang sure doon ng Germany namin. Okay. Kasi ang company hindi nagbigay ng free accommodation. Nagbigay na sila ng contract at saka salary. So yun ang inaano nila. Kaya medyo pinahold ko kasi syempre merap na yung wala pa kayong, kung gusto nyo mag-apply doon na okay sa inyong ganun, kayo maghanap ng bahay, walang problema. Pero syempre, ina-advance ko na talaga. Ma'am, ilang years po yung working permit? 2 years? 1 year lang. Ano po? 1 year. 1 year. Pero pwede ma'am siyang... Renewable pwede siya. siyang Yes, renew. Kailan ma'am dapat mag-renew? May ilang months before mag-end yung Pag before ng 1 year mo na, automatic naman yan ng company. Ah, okay. Okay po. Thank you po. So, wala na po tayong katanungan kasi may gagamit naman po ng ating Zoom link. Ano po? So, susunod ulit, mag-Zoom ulit tayo. Yes po, Ms. Rica, meron na po kaming na-process dyan sa Hong Kong. Actually, may ilan sila? 4 or 3 po silang applicant na kapaprocess lang po namin ng nila, requirements. Working working contract po sila, hindi po visa. Hindi po tayo visa kasi kapag nag-visit visa tayo, marami pong kailangan ng embassy. So magko-question kayo doon pagdating na lang na. Siyempre pag visit visa, kailangan nyo ng may kayo may show money or may pera kayo sa bangko, they should show up. Yan po. Working talaga. Working contract talaga kayo. Liit lang naman yung yung working contract. Kasama na yan doon sa sa 280 natin babayaran. More or less na sa 10K lang or 8 to 10K siguro ang yan na. Baka kasi last week na ganun ang so yan na po kung wala na tayong katanungan na-screenshot nyo na itong mga requirements. Mag-meeting na lang ulit tayo sa ibang kasi may gagamit po ng ating Zoom link. Okay po, ma'am. Thank you. At thank you din sa inyong lahat sa pakikinig, sa pag-share. Kung may mga ibang question pa kayo, pwede na mag-message na lang kayo sa sa page natin. Ayan. See you soon. Opo. Magbukas naman kayo ng camera, nagtago kami lahat. May ganun eh. Ayan, para si Miss Stella, ayan po, no? Ayan. So, thank you sa inyo yan. Para, naman tayo. Ayan. So, thank you, no, sa inyong lahat, sa pakikinig at sa pag-share. Pag may mga tanong talaga kayo, message pa kayo sa aming page or sa WhatsApp. Para at least may namin kayo ulit. Ayan po. So, thank you din. At maraming salamat sa inyo, no? Hopefully na hindi lang dito yung natin yung kwentuhan. Sa susunod kwentuhan naman tayo. Ayan.